Hey Mikey Likers! Welcome to another On The Go episode. And today, lilipad tayo papunta sa Little Red Dot, the Lion City, Singapore. For the next 7 days, susulitin namin ng mga pinsan ko ang adventure, food trip at city hopping dito sa isa sa pinaka-tourist-friendly countries sa mundo. Kaya samahan nyo kami as we roam around Singapore. Alam nyo ba, kahit maliit lang ang Singapore, na halos kasing laki lang ng Metro Manila, powerhouse ito pagdating sa innovation, efficiency at cultural diversity. Dito mo mararanasan ang seamless public transportation, world-class attractions, at vibrant mix ng Malay, Chinese, Indian at Western influences. Pero higit pa sa pagiging modern at organized ng bansang to, Singapore holds a special place in my heart. Dito ako tumira at nagtrabaho ng halos 6 na taon. At dito nakabuo rin ako ng pangmatagalang pagkakaibigan at pamilya, kaya hindi lang ito basta trip. Para sa akin, homecoming rin ito. Pero mukhang may pagsubok tayong haharapin sa trip na to. Wala na agad ang sumalubong sa amin. Mukhang magiging challenging ang itinerary namin sa mga susunod na araw, pero syempre, hindi tayo magpapapigil. Good morning, Sengkang! First full day natin dito sa Singapore, kaya simulan na natin ang pagliliwaliw. From Bacau LRT Station, which is the closest station sa bahay ng tita namin, where we'll be staying for our first 2 nights, we're heading to Sengkang MRT Station para makapagsimula ng isang exciting day. Pero syempre, hindi pwedeng mag-explore ng walang proper Singaporean breakfast. Kaya dumaan muna kami sa isa sa pinakamalaking kopitiam sa Singapore, ang Kopitiam Square. Did you know, Kopitiam Square is not just your ordinary hawker center. With over 60 stalls from authentic Singaporean dishes to market stalls, talagang mapapalaban ka sa dami ng pagpipilian. Best part, 50% ng stalls dito ay open 24/7. Kaya anytime ka magutom, may masarap kang makakainan. Korean. Pagkain yung ito, vegetarian. Sila kayo tayo video. Tayo video kayo. Yeah. Oh, lime juice. Lime juice na may yamoy. One, two, smile.
after breakfast, dumaan naman kami sa Compass One, isa sa mga suburban shopping malls sa Sengka. Fun fact, integrated development ito, meaning kasama na sa construction nito ang katabing Compass Heights condominium. Di ba naman siya tayo? The surrounding. Oo. Yung tinitin mo na At syempre, hindi kumpleto ang mall tour nang hindi dumadaan sa Value Dollar. Ang Value Dollar stores ay isa sa pinakasikat na discount store chains sa Singapore, kung saan makakahanap ka ng affordable imported snacks, chocolates, toiletries, at kung ano-ano pang budget-friendly finds. Perfect to para sa mga gustong makatipid pero sulit. Nandito rin kami during Chinese New Year season, kaya punong-puno ng decorations at pop-up stores ang mall. Isa sa mga bagay na talagang kahanga-hanga dito sa Singapore ay ang kanilang efficient train system. Ang MRT network nila ay sobrang organized, malinis at laging on time. Kung ikukumpara sa ibang bansa, makikita mo talaga kung paano nila pinaprioritize ang convenience at efficiency ng commuters. Napakadali rin mag-transfer between lines dahil sa well-planned interchanges. Kaya kahit first-time traveler ka, hindi ka maliligaw. Plus, hindi mo na kailangan maghintay ng matagal dahil may tren halos every 3 to 5 minutes. So ano all, di ba? Takot pa rin. Pero ayun na nga, hindi natin inaasahan ang malakas na monsoon rain. Dahil dito, nag-adjust muna kami ng itinerary. Habang nag-iisip kung saan next, bumaba muna kami sa Buangkok at sakto naman, grand opening ng Buangkok Bus Interchange. Isa na namang patunay kung paano pinapaganda ng Singapore ang kanilang public transport system. Ang ganitong developments ay hindi lang para sa aesthetics, kundi para talaga pabilisin at pagaanin ang biyahe ng mga commuters. Imagine, mula dito, mas madaling mag-transfer sa iba't ibang bus routes at MRT lines, kaya mas seamless ang pagbiyahe. Talagang priority nila ang connectivity at efficiency, kaya kahit maliit lang ang bansa, sobrang daling maglibot. At hindi lang yun, nakakuha pa kami ng freebies. Talk about unexpected souvenirs. Okay, so may giveaways today dahil grand opening ng Buangkok, yung bagong bus interchange sa Buangkok. And this one is a very nice, very modern bus interchange. Hello, Philippines. 1, 2. At dahil maulan at para safe, nag-decide kami na mag-explore na lang indoors. First up, Singapore Expo. Ang
Singapore Expo ang pinakamalaking convention and exhibition center sa bansa, kung saan madalas may big sales at events. Isa sa mga dahilan kung bakit exciting mamili dito sa Singapore Expo ay ang madalas na malalaking sales at expos na ginaganap dito. Halos buong taon, may iba't ibang events mula sa fashion at tech sales hanggang sa travel at food expos. Buti na lang, meron silang massive sale kaya nakahanap kami ng good bargain deals, mga damit, sapatos at kung ano-ano pa. At syempre, napadaan din kami sa grandest baby fair of the season. Sobrang daming baby products at nakabili kami ng mga gamit para kay Baby Iris, ang anak ni na VJ at Eunice. Perfect timing! Pero kung gusto mong ma-maximize ang shopping deals, the best months to visit are June to July para sa Great Singapore Sale at year-end holiday season kung kailan dagsa ang Christmas at clearance sales. Perfect timing to para sa mga bargain hunters at gusto makakuha ng big discounts sa branded items. Pagkatapos ng shopping, quick stop naman tayo sa Geylang Road. Isa sa mga old districts ng Singapore kung saan dati ako nakatira, Geylang is known for its mix of local eateries, historic shop houses, and late-night food spots. Dito na rin kami nag-dinner sa Ghim Moh Road Market and Food Center, isa sa mga hidden gems ng hawker food scene. Pagdating sa authentic hawker experience, isa sa mga dapat bisitahin ng Ghim Moh Market and Food Center. Bukas ito mula 6 AM hanggang 10 PM, kaya perfect spot for breakfast hanggang late dinner. Dito, makakahanap ka ng iba't ibang legit Singaporean delights mula sa char kway teow, laksa, hanggang sa roast meats at kaya toast sets. Bukod sa affordable prices, marami ring stalls dito na kilala na ng ilang dekada, kaya paboritong puntahan ng mga lokal. Siyempre, hindi ko palalagpasin ang chicken rice mula sa isang Singapore Top Heritage Food Awardee. Isa to sa mga must-try dishes sa Singapore. At ngayon, na-experience na rin ng mga pinsan ko ang tunay na lasa ng Hainanese chicken rice. Tapos overnight na slow. Last quick stop natin for the day, Bugis Street. Ang Bugis Street ay isa sa pinakasikat na shopping destination sa Singapore. Murang clothes, accessories, souvenirs at street food ang makikita dito. Dito nagpasalubong hunting ang lahat. At pagkatapos ng isang mahabang araw, diretso uwi na kami. Nakakapagod man at hindi nasunod ang original itinerary dahil sa ulan, sulit pa rin ang day 1. Sana naman walang ulan bukas. Pero abangan kung saan pa kami dadalhin ng adventure. See you on the next episode. Hi Mega Liker! Thanks for watching this video and don't forget to subscribe, hit the bell icon, and like this video. See you on the next!